Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your first half gabay tarot reading ngayong June 1 to 15, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Mga parating pa para kay Pisces ngayong June 1 to 15, 2026. Wow, Pisces. Makakatanggap po kayo ng malaking pera. At yes, this is cash flow eh. Cash flow po ito, malaking pera. Opportunities na makapagbigay ng malaking pera sa'yo. So, galingan nyo po. Okay? At yes, transactions eh. Cash flow, transactions. Prosperity is yours. Wow, ang ganda naman. Pisces, i-claim nyo po ito, deserve nyo po ito. Okay? At okay, nasabi ko na 'di ba na may transaction na makapagbigay ng malaking pera kay Pisces. Pisces, baka may narinig kayong ingay sa background ko kasi weekend kasi ngayon eh, maingay yung kapitbahay namin. So, focus tayo sa mensahe para may makuha tayong gabay, okay? So, hindi natin control yan eh. Weekend pa. So, ayan. So, kailangan lang pong mag-focus sa mensahe dito para may makuha tayong gabay. Pisces, may nakita ako ditong taong manloloko na pwedeng nangyari na to sa nakaraan na bitbit mo hanggang ngayon or hanggang ngayon niloloko ka pa rin, so maging maingat. May ano din dito, energy ng mahilig magmanipula. Very sneaky din. Nag-observe siya sa iyo eh, nag-observe, nag-spy. May sabi nga sa akin ngayon na nagtaka itong taong ito na saan kaya nakakuha si Pisces ng opportunities? Bakit kaya bala si Pisces? Gusto kong malaman. Saan kaya nakakuha ng malaking pera si Pisces? Gusto niyang malaman na kung bakit ka nagkaroon ng ganyang malaking pera, opportunities, transactions. Kaya maging maingat. I think nagkaroon to ng access sa'yo. Like, pwedeng hinahayaan mo lang na makialam siya sa'yo. Or taong malapit to sa'yo. Access eh, may access siya sa'yo eh. So, sinabi ng yung card dito na kailangan mo maging maingat sa kanya. So, very curious talaga siya. Very curious siya, lalo na sa iyong money, sa mga ginagawa. Baka hindi mo ito mapansin or hinahayaan mo lang kasi nakikita ko kasi dito na marami kang ginagawa. Some of you busy sa sales, sa negosyo. Maraming ginagawa eh. So, prepare your energy also, Pisces, kasi magiging busy ka. Baka nga hindi mo napansin to kasi busy ka. Kasi may gusto siyang kunin sa'yo eh. Like kanina, di ba? Information. Very curious siya sa'yo. Pwede din nakukunin niya yung money mo. Yung opportunities mo. So, maging maingat ka.
Lumabas to, hindi lang sinabihan ka, Pisces, andito na naman si maluloko or hindi totoo sa'yo. Hindi lang ganyan, kundi sinabihan ka ng cards mo na do not allow this person na manghimasok siya sa buhay mo, lalo na sa pera, na hayaan mo lang like makialam sa'yo, na put boundaries. Kung sa tingin mo toxic na, put boundaries, limit yourself, kung pwede, kung gusto mo. Kasi may pakiramdam akong malapit to sa'yo eh. May access, pwedeng parating mong kasama. Okay. Sinusubok yung patience mo, Pisces. Na sinasabi ng yung card dito, Pisces, sa journey na ito, kailangan mo ng mahabang pasensya at pag-intindi. Oo. Yan ang sabi eh. Yung required talaga. Kailangan talaga. Kasi tinitest talaga na may dito, may pwedeng na-burnout ka sa dami ng mga ginagawa o na-burnout ka sa taong pakialamero or pakilamero. Do not create blockages. Lalo na sa pagiging impatient, huwag kayong mag-create na. Kasi that is blockages eh. Kung pwede, habaan talaga ang pasensya. May din dito, mahirap kausap. Mahirap kausap ang ilan. May nakita ko ditong mahirap, matigas ang ulo. So, habaan ng pasensya. Yan yung sinasabi ng yung card dito. Kasi, pwedeng delay sa paggawa ng aksyon kasi may hesitation. Delay sa hinihintay mo. That is common, right? Delay sa paggawa ng desisyon kasi may tutol. Okay? May mga ganyan eh. Na kailangan kasing, kumbaga, pag-unawa. Kasi may mga delay na may dahilan. Like, delay sa hinintay mo. May mga dahilan yan. It might be, this is protection. It might be, may kailangan kang ma-realize muna bago dumating yung delay na iyon para magamit mo sa tama. May dahilan. May dahilan talagang universe niyan. Tapos, kung nagkaroon ng delay sa paggawa ng decision kasi may tutol, question yourself, bakit ka ba nagpapigil? Mas maganda ba yung dahilan ng taong pumipigil sa iyo kaysa sa iyo? Pag-isipan ng mabuti, bigyan mo ng solusyon. Hindi ibig sabihin na mag-stop ka. Kasi may tutol, okay, stop. Stagnation muna. Nag-stagnant, like, tumigil ka. Dapat ba na tumigil? Ask yourself. Pero mabigyan ito ng paraan kasi hindi naman pwedeng na magsabi na ako, may delay sa ganito, may delay sa ganyan. Hindi naman pwedeng ganyan. Dapat bigyan ng solusyon. Kaya nga lumabas to na kailangan mong ayusin kung pwede, kung gusto mo. May delay din sa paggawa ng action kasi may hesitation. Ano ba yung pumipigil sa'yo? Kasi gusto mo, kasi minsan, ang fear, doubt, hesitation, wala kasing konkretong plano yan. Kahit sasabihin mo, Pisces, na may plano na ako, Miss Jav. Konkretong plano ba yan? Ask yourself. Kung ayaw mong tanungin kita tanungin mo yung sarili mo. Ask yourself kung bakit ba nagkaroon ng fear, doubt, hesitation. Gumawa ka ng konkretong plano. Kasi kung merong konkretong plano, wala yung fear, doubt, hesitation na yan. Wala yung delay na iyan. Okay? Love is blooming. Wow, Pisces.
Love is blooming kay Pisces. Pwedeng nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. Nagkaroon ng nagkagustuhan kayo. May nagustuhan ka, may nagkagusto sa'yo. Ano pa? May nagkagusto sa'yo. At self-love din to eh. Hindi lang to sa about love, kundi this is also expansion or about growth. This is growth and expansion, but promotion to. Pagtaas sa kita, sweldo, allowance, or yun ang yung posisyon. Attraction, affection, emotions, romance. Oh, andito yung malaking influence ng isang lalaki. Pwede ikaw to na malaki ang influence mo sa kapwa mo. Pwedeng siya ito. Na pwedeng ito yung nangligaw sa'yo. Ito yung partner mo. Na love is blooming. Or ito yung nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. Like, kasi may nakita ko ditong overthinking eh. Nalilito, naguguluhan. Pero mahal mo. May mga ganyan ako nakikita. Mawawala na yung overthinking na ito, overanalyzing. Pwede kasing overanalyzing to, overthinking, sadness, doubt, yung doubt na sinasabi kanina pa. Confusion, mawawala yun na yan, fear, mawawala na po iyan. Na sinabi ko kanina, di ba? Na may fear, doubt, hesitation, di ba? Na nag-cause ito ng delay. So, ma-end na po ito. Yes. Magkakaroon. Dahil sa ending na ito, pwedeng ending na bigyan na ng solusyon. Pwedeng ending like, nagsabi ka na, okay, move on na ako. Like, iniiwasan mo. Pwedeng ganyan. Pwede din na nilet go mo na lahat. Kasi gusto mo na magkaroon ng growth, gusto mo magkaroon ng healing. So, magkakaroon siya ng transformation. Pwede ngang umiwas ka na sa mga nagbibigay ng sadness sa'yo, bigat ng nararamdaman. So, transformation din po iyan. And, may closure nga ako nakikita dito. Kasi ending may magkakaroon ng ending kasi itong ending na ito, hindi na siya kailangan sa new journey mo. Yes, may new journey po. Kaya, kaya sinabi ko din na transformation. Hindi na siya kailangan sa new journey mo. Na letting go na sa lahat. Kasi you want growth. Hindi na kailangan sa new beginning. Kahit nahirapan ka, nag-let go ka. Actually, may nakita talaga ako ditong, natandaan nyo kanina na may matigas ang ulo, andito pa rin siya. Na mahirap kausap, matigas ang ulo, tapos nahihirapan ka talaga sa kanya. Like, sakit ng ulo, pasaway. Yan. May stricto nga dito, pwede ikaw to. Andito pa rin yung katigasan ng ulo. Mahirap talaga. Mahirap kausap, paulit-ulit na lang yan. So, magde-decide ka dito na magkakaroon siya ng closure or ending. Kasi, kung hindi mo siya bibigyan ng ending or closure, nakikita ko kasi dito, masa-stress ka. Like, bigat talaga ng nararamdaman. Like, para kang, anong tawag nito? Yung nagkasakit or yung lubhang stress na nangihina talaga na na-realize mo dito, hindi to nakakabuti sa akin, kailangan ko nang i-let go ito. Kasi syempre naman, kaysa mag-focus ka sa ibang tao, mag-focus ka sa iyong sarili na kung magkatulungan mo yung sarili mo. Okay? Which is ginawa mo naman, natutulungan mo yung sarili mo. Kaya magkakaroon ng transformation pag let go. May pag-uusap din tungkol sa box or musical instrument.
Kuha tayo ng angel number, Pisces, ngayon June 1 to 15, 2026. Pisces, angel number 55. Sabi po dito, substantial change is in your future. Embrace the change and need to overcome your insecurities and let go of your fears. Oh, lumabas din dito. Okay, so unahin muna natin tong positive affirmation kasi importante to. Kailangan nyo pong i-recite to twice kasi nakakabuti to sa inyong energy. This is positive affirmation po. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am evolving. Again, I am evolving. Pisces, lumabas to kanina. Natandaan nyo po yung transformation. Kasi hindi na siya, kailangan mo na mag-let go, na magkakaroon ng ending kasi to make new room for new beginning, transformation. Embrace mo yung changes na mangyayari. Okay? Naulit na naman yung mensahe, so pinupush ng card sa inyo, pay attention kayo. Angel number 55. Na kailangan mong ma-overcome tong i-let go mo. Okay? Let go of your fears. Tingnan nyo. Sinabi ko din yan kanina. Let go mo na yung fear na yan kasi magkakos yan ng delay. Manghihina ka niyan eh. Kung hindi mo ma-let go tong fear na to, madedrain ka niyan. Okay, so it's about time to let go your fears, your doubt, hesitation, yung mga baggages, kung ano man itong nagbibigay ng bigat ng nararamdaman sa iyo. Let go mo na. Kasi this is preparation for for changes sa buhay mo. Transformation yung sinabi kanina. Na sinabi ng yung angel number 55 na mag-focus ka na. Kasi magkakaroon ng personal evolution. Lahat tayo gusto nito. So, nasa iyo na, nasa horizon na. Hinihintay ka na, Pisces. Kailangan mo nang bigyan ng aksyon. But first, let go mo na yung fear mo. Okay? Angel number 55, claim niyo po. Energy po para kay Pisces ngayong June 1 to 15, 2026. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Energy po ni Pisces. Lumabas din dito, Pisces. Natandaan nyo po, Pisces, na you're feeling trapped. Lumabas sa tarot cards mo. So, kinukulat kayo ng cards nyo, ha? Napakawalan mo na yung sarili mo. Kailangan mo na mag-prepare sa sa transformation na magaganap.
Kailangan lang pong i-let go itong mga hindi na kailangan sa new beginning mo. Kinukulit ka ng cards mo. Prepare yourself. Embrace mo yung changes na mangyayari sa buhay. Kailangan mo lang gumawa ng aksyon, tulungan mo yung sarili mo na paulit-ulit na sinasabi ng yung card kahit different cards po siya. 'Di ba? Kanina pa yan sinasabi ng yung card. Kasi para ka nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon or sa isang tao, nahihirapan ka. Na pwedeng na-stress ka na kasi hindi ka lumaban. Na sabi ng card dito na alam mong dapat na palayain mo yung sarili mo. Ngunit, kung hindi mo alam kung hindi ka sigurado kung paano, ganun. So, humingi ng tulong kung sa tingin mo naiipit ka na, like, kausap. Yung kausap na alam mo makakatulong sa iyo. Kung wala po, kung ayaw mo talagang may kausap, then, journal. Makakatulong po ang journal, diary. Kailangan kasing kumilos dito, make change pa rin yung sinasabi dito. Embrace change, yung sinasabi din ni Angel number 55. Para ikaw ay makawala at makahinga. Andito pa rin yung advice na sinabi ko kanina. Ang prosesong ito ay nangailangan ng pasensya at tiyaga. Magkakagawa mo ito, Pisces. Okay? Sa mga single dyan na gustong pumasok sa buhay pag-ibig na nagkaroon na, kumbaga guarded, no? Deserve yung mahalin. Deserve yung mahalin po. Allow yourself to experience love again. Okay? Kailangan mo lang i-let go yung mga nangyari sa nakaraan. Kung kailangan kasi ng forgiveness yan eh. Forgiveness sa iyong sarili, sa connection mo, sa nakaraan, yan. Allow yourself to experience love again. May offer ang ilan sa inyo, pero, sa career and money ha, may offer pero parang natatakot kayo, fear na naman. Oo, fear na naman. Natatakot kayong umalis sa posisyon mo, sa trabaho mo, kasi nagdalawang isip ka eh na tatanggapin mo ba itong opportunity na ito or hindi. Na alam mo makapagbigay sa'yo ng malaking pera, pero nagkaroon ng hesitation. So, fear, hesitation, doubt, andito pa rin. Kanina, din sa inyong angel number 55. Pinupush talaga ng cards mo dito. Pisces may change para makawala ka at makahinga. Nangailangan po ito ng mahabang pasensya at tiyaga. Magagawa mo ito, Pisces. Pero the best way, Pisces, isuko mo kay God. Lahat-lahat yan, fear, doubt, hesitation, yung mga taong hindi naniniwala sa iyo or sinaktan ka, isuko mo kay God at humingi ka ng divine assistance. That is the best way. Pero don't worry ha. Actually, may nakita kong loss of connection na pwedeng hanggang ngayon naapektuhan ka. Loss of connection, loss of things, or loss of opportunity na nangyari sa nakaraan na hanggang ngayon naapektuhan ka. So, ang advice ng card dito na don't worry, after nito, may parating na new direction. Kaya nga, pinaprepare kayo kanina, di ba? Kanina pa, embrace change, Pisces. Kasi itong dalawang card nito, pinipilit talaga ng card mo na talagang tinatap kayo na prepare yourself, Pisces, may new direction na kailangan mong mag-focus ka sa new direction na ito. Kasi, di ba, new direction, makakatulong yan sa'yo. Itong past na nangyari, hindi yan nakakatulong sa'yo. Ano nakakatulong? Like, learnings. Nagbigay ito ng learnings, lessons sa journey nyo. Okay? Okay, may new direction po. May hope, may healing, may mangyayaring growth. Kaya embrace mo tong change na mangyayari sa iyong buhay.
Sa career and money nyo po, makinig din sa inyong intuition. Kasi tutulungan ka ng iyong intuition para it will guide you away from toxicity. Kasi may toxicity ako nakikita dito sa career and money mo. May conflict kung kailangan mong kausapin to sa isang kung sa tao to na nagkaroon ka ng conflict, i-address mo yung hurt feelings mo. Improve communication. Kung kaya mo nang kausapin. Okay? Basta sinabi ng card dito kung pwede, kung okay sa inyo na makinig sa inyong intuition kasi it will guide you away from toxicity. At the end of the day, nakikita ko dito, ma-overcome mo yung mga obstacles niyan. Magkakaroon ng resilience. Ang ganda. Babalik yung confidence mo. May mga opportunities na dumating na naka-align sa passion mo. So, magiging busy ka nga. Okay? You have a confidence and persistence in your career. You are eager to achieve a successful outcome sa mga ginagawa mo. Basta wag mag-give up. Don't doubt your strength. Ma-overcome mo rin ito. Okay? Ma-overcome mo itong mga obstacles na ito. So, claim. Pisces, gusto nyo bang ma-prompt kayo or ma-notify kayo? Like, mapanood nyo po agad yung premiere ng video natin. I-click nyo po yung bell notification. Kung hindi nyo po alam kung paano, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Love life, self-love, partnership, and romance. Wow, may celebration. Any kind of celebration, pero may nakita ko ditong monthsary, anniversary, kasal, birthday. Rather than honeymoon ito. Masaya, masaya. Single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa, masaya. May celebration. Rather than bakasyon po ito. Which is good, di ba? Which is good. Maganda to. At some of you sa mga marelasyon dyan na may plano kayo magsama sa isang bubong. So may ganap na celebration, i-claim nyo po, nakakabuti. Maganda to sa inyong energy. Makakapagbigay ito ng positive energy sa inyo. Wow. Dalawang card po mismo nagsabi dito na may kasiyahan. This is wealth family, inheritance, completion of cycle. Ang ganda ha, ang ganda ng cards mo. Makakatanggap ka ng mana or pensyon, retirement, or masaganang ani ng buhay. Nag-spend time ka sa family nga. Nag-save ka para sa iyong sarili, sa kanila, para sa kanila, or sa isang specific person. Sa mga single dito, papasok lang kayo o interesado lang kayo magkaroon ng relasyon kung ito ay seryoso sa buhay. Kung baga, date to marry kayo. Sabi ng yung card, di ba, may pagtipon-tipon na ipakilala mo na yung person mo sa grupo ng tao. Ang ilan sa inyo may posibilidad na bibili ng property. At nakikita ko dito na may grupo ng tao dito na very supportive sa'yo. May kausap mo yung mga mentor mo ngayon or elders, kung sino man po ito. Basta nakausap mo kasi gagawa ka ng desisyon na alam mo makakatulong sila.
Ang ilan sa inyo kakapasok lang ng relasyon. Another card na naman dito, travel, bakasyon, travel for a romantic trip, may ambisyon o may idea ang gustong gawin. Okay. Andito pa rin yung advice, habaan ang pasensya. So, may sinusubok talaga yung pasensya mo ngayon. Okay? Makinig din sa inyong intuition kasi it will guide you sa isang malaking desisyon. And tama nga naman yung sabi dito, like gagawin mo na mag-gather ka ng factual information na kausapin mo yung mga mentor mo, elders. Ayan. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Bye, see you tomorrow. Maraming salamat po.